Patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. E si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya manalo, may mananagot. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Magandang umaga, ako po muli si Atty. Vic Rodriguez, inyong kaibigan, Pilipino, abogado at katulad ninyo, maisog. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President. Aming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day. Enjoy. Sa Davao pala ako pupunta, kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. Yan, ako na ako ay nagsasabi sa'yo napakabait ng mga tao dyan sa Davao City. Oo, napakabait ito. Dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Nako, matindi yan. Matindi. Hindi naman nung sa pag-ano, bilyonaryo. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Ayan. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Naku po. Maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa... Pag tinanggal nila yan, pag disqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi wala na tayong aasahan. Ayan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Samahan niyo ako sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy Balakas! Happy birthday! Tatay Digong! Luluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Kaya't dahil ang rule of law to ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta. Nilagay ang isang senador na walang bayag. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Katulad yan,
si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Lubiste, Batangas, Cavite, ang pugat ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, na dismaya rin sa corruption sa Marcos administration, humiwalay na, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam niyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, tanong yung iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo,